Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Gus nagbabalik at syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. ICC nangangalap ng ebidensya laban kay Tatay Digong. Bakit? Wala na yung 30,000 nyo. Sesya na kayo Mamaya-maya hindi ako masyado magpapakita kasi meron tayong trangkaso. Kaya mag-ingat kayo sa paglabas-labas nyo, mag-mask kayo, usong-uso ang trangkaso. Ang sakit sa katawan, tapos namamaga yung mata, tapos sipon, tulo ng tulo. Kaya, huwag kayo magpabaya, ha? Oo, mahirap magkasakit. O, tuloy, bakit nangangalap ng ebidensya itong ICC? Mananalo tayo sa libel case na ito, Representative sa hinahing libel case laban kay Claire. Bihira tayo makakita ng bata na lumalaban sa sistema. Malamang. Nako, si Revilla kinasuhan sa ombudsman. Naku po, ito na. Suspended representative sa gustong patalsikin ng ilang mababatas. Yan ang gusto nila, patalsikin si Kong Barsaga. Pero punta tayo dito sa ICC. Sir, bakit humihingi pa ang Office of the Prosecutor ng karagdagang ebidensya at nag-iimbita ng mga testigo sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Ano kaya natin? Wala silang witness. Yes, June, para sa bahagi ng mga biktima ay sapat naman at kumpiyansa sila na sapat naman yung kanilang mga ebidensya na naisumite sa International Criminal Court o ICC. Sapat naman pala, bakit naghahanap pa kayo? Sapat na ba yung 30,000? Sapat na yun. Asa na ba yung 30,000? Hinahanap ng taong bayan yung niyayabang nyo na 30,000 na witnesses na binida ni Aw-Aw. Pero hanggang ngayon, kulang at wala kayong may pakita. Saklap, di ba? Ang saklap talaga. Tuloy. Kaugnay nga ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang inihayag ni Attorney Cristina Conti, ang Assistant to Counsel ng mga biktima sa Manay War on Drugs campaign ng dating Pangulo. Nako po. Ayan naman siya, Mahigit 5,000 na ang piraso ng mga items ng ebidensya ang naipadala ng mga... 5,000 na raw. Kala ko ba 30,000? Bakit hanggang ngayon naghahanap pa rin kayo? Hanggang ngayon ay sinusubukan nyo pa rin na na manghikayat ng mga magwi-witness. Bakit di kayo pinapansin? Ang hirap Prosecutor sa depensa para sa kaso ni dating former Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Ito ang kinumpirma ni Attorney Conti sa gitna ng kahilingan ng Office of the Prosecutor ng ICC na imbestigahan ang kaso. Batay sa pahayag na nakalathala sa ICC website, nagsasagawa ng mga investigasyon ang Office of the Prosecutor ng ICC. Imbestigahan ang kaso. Wala nga kayong mapresenta ng mga testigo o witness. Paano usad? Pinapatagal nyo lang, delaying tactic lang yun. Pero naniniwala kami, this 2026, makakalaya na si Tatay Digong. For sure yan. Kaya kayo, maghanap kayo na maghanap para pagbalikan kayo. Kaso ni Duterte sa pamamagitan ng pangangalap at pagsusuri ng mga ebidensya. Gayon din ang pagtatanong ng mga iniimbestigahang individual, mga biktima at mga saksi. Layon nila nito na maghanap ng ebidensya ng pagiging inosente o guilty ng isang suspect. Naku po, yang mga yan, kung ikaw ay na-skandalo sa pinagbabawal na candy, hindi mo asahan na inosente. Diba? Walang inosente dyan. Ginusto nila yan. Pinatigil na sila, pinapasuko na sila, ayaw nila. Anong ginawa? Sige pa rin. Ngayon, hindi natin alam kung ano nangyari sa kanila. Tapos ngayon, sasabihin nyo, wala silang kinalaman sa mga pinagbabawal na candy. Talaga ba? Ipinagutos din ng ICC sa Office of the Prosecutor na dapat pantay na imbestigahan nila ang mga pangyayaring makapagsasangkot at makapagpapawalang sala sa akusado. Kaugnay nito, nilinaw ni Attorney Conti na dati nang nakapost ang anunsyo na ito sa website ng ICC at ngayon lang inilathala sa dialekto ng Cebuano o Bisaya.
Ay, nakahain na pala yan eh. Ano nangyayari? Pinagtatawanan lang kayo ng ICC, pinapatagal nyo pa. Baka birahin na yan ng Russia at Amerika. Kasama kayo dyan, sabi na Aling Ledesma. Primarily Nako po, targeted doon po sa mga nasa Bisaya o sa Visayas o kaya sa Mindanao, Na ano? yung mga nagsasalita po ng Bisaya. Kasi siguro, mas maiintindihin nila kung bakit humihingi ng ganitong impormasyon or ng ganitong resolution yung ICC. Kayo lang ang nangihingi. Ang ICC, naghihintay lang yan. Kayo lang ang makukulit. Kasi gusto nyo makukulong. Para umusod na yung kaso. Kaso hindi naman gagalaw yan kung wala kayong ebidensya matibay. Diba? Puro na lang kayo ganyan. Meron kayong sinasabi na may kasalanan si Tatay Digong, meron mga nangyari ng panahon niya. Maraming nangyari. Tumino ang kabataan. Tumino ang taong bayan. Tumino ang Pilipinas nangyari nung naupo si Tatay Digong. Yun lang. Po namin ng witnesses. Hindi ibig sabihin kulang ang ebidensya. Akong makikita ko lang dito ay nagsisigurado at nagsisinop yung Kulang. Wala kayong maibigay na ebidensya kaya tigilan nyo na. Tantanan nyo na. Wala kayong makukuhang magwi-witness. Lahat yan planted yung mga ginagawa sa kay Tatay Digong. Lahat yan. Ang hirap po pag may trangkaso ka, no? Kaya, share nyo yung video natin to. Kahit may trangkaso, sige lang, ha? Mananalo tayo sa libel case na ito. Nako po. Yari ka ngayon. Anta Clara. Nako. Woo! Ano kaya 110 million? Waiving? 110 million is waiving na ba talaga? Malaki yan. Halaga na yan. 110 million. Wala pa dun yung attorney's fee. Walang kaugnayan yung dalawang kumpanya. Yun po yung dahilan na mananalo tayo sa libel case na ito. Kasi sinabi niya dahil binenta ko ang shares ko sa Meralco, gumawa ako ng pera mula sa kaprangkisa. Wala namang kaugnayan yung kumpanyang binenta ko sa Meralco sa prangkisa. At binenta ko ang kumpanyang ito December 2023 tapos may hanggang 2024 pa. Tapos yung stop operations ng Solar para sa Bayan ay 2022 pa. Kaya at the time na binenta ko nga yung kumpanya na isa sa Meralco, wala na nga rin pong operation yung Solar para sa Bayan. At talagang walang kaugnayan at makikita po naman ito dahil nasa Philippine Stock Exchange ang impormasyon tungkol sa laman ng kumpanyang ito dahil ito po ay isang publicly listed company. Kong, linawin lang po natin kasi meron daw kayong sinabi na dahil kaibigan nyo si Ombudsman Boying, kahit na dito unang lumabas yung issue patungkol doon sa prangkisa na sinasabing may maling ginawa daw na kaibigan ng inyong ina, dahil daw po hindi kaibigan itong si Actually, yun ay partly palabiro lang dahil yung isa pang dahilan na sinabi ko kinakasuhan natin si Yusek Claire ay marami din siyang ipinakitang pattern na kanina. Mga 20 na ang mga episodes ng kanyang vlog patungkol sa akin. At kung hindi po ako nagkakamali, ngayong gabi may isa pang bagong episode na po ay may libelous mga statements. Opo. Bakit po sa tingin ninyo libelous po yung kanyang quote lang niya ay itong si Ombudsman Remulla? Unang-una po, sinabi niya na sang-ayon siya sa mga sinabi. Tapos may mga dinagdagan din siya sa kanyang mga pahayag na sinulat ko po sa aming affidavit na sa tingin niya talagang at dahil siya po ay isang vlogger, hindi naman lang niya trabaho na mag-report ng balita. Hindi po siya newscaster. Siya po ay nagbibigay din po ng kanyang opinion. At kami mga nanonood sa kanyang vlog. Kaya baka yung mga nanonood naniniwala sa mga sinasabi niya. Kaya siya po talaga ay may hit ng 20 episodes ng kanyang vlog tungkol sa akin. Yan. Opo. Maaari ba nating pag-usapan yung issue na yun na Congressman? Lalo na yung allegation po ni Ombudsman. Parang binawin na nga nila yung sinabi nila eh. Ang sinabi po kasi nila, binenta ko ang prangkisa at gumawa ako ng binenta kong kumpanya ay hindi yung itinutukoy nila na may prangkisa. At mukhang hindi lang po siya nag-research kahit na nasa Google lang po ang impormasyon tungkol sa anong kumpanya ang binenta ko. At ang Meralco mismo, sinabi din nila na binenta ko din naman din po yung kumpanya kahit hindi sa Meralco,
pero hindi ko po siya binenta. Yan. At yung franchise mismo ay may mga provision din na kung after 2 years, walang operating po ang kanyang operasyon dahil hindi po siya nabigyan ng mga necessary government permits sa taong 2022. At for many of these na kumita ako sa negosyong ito. Kita nyo na. Eh, yun ang sagot ni Congressman. Kasi meron daw vlog na ganun. So alamin natin, kay Prof. Tequia, kasi meron bihira na mga bata ang lumalaban. Bihira talaga. So ngayon, 2 batang Gen Z na ho ang nakikita natin lumalaban sa katiwalian. Bihira tayo makita na bata na lumalaban. Alamin natin to. Tayong makakita ng bata Yan. neophyte na lumalaban sa sistema. Sinampulan nila si Congressman Barsaga. Ngayon, tinitingnan nila yung legislative franchise ni Congressman Leviste. So babalik at babalik ako doon. Yung tax, yung estate tax ba nabayaran na? Kasi kailangan maging patas. May hatol na yan. May hatol ng Supreme Court, final and executory. Hindi ko maintindihan bakit pag sa kalaban, ganun na lang silang kadiin. Pag sa kanila, pikit mata at okay lang yan. Kanina, tuhugin ko lang, sabi ni Ma'am Penny, ang nangyayari ngayon, marami ang nananahimik dahil takot. Pero marami din sa mga nagsasalita ang pinapatahimik. Hindi lang dahil takot, pinatakot sila. Diba? I remember yung campaign nga na mahiya naman kayo, ang nangyari noon, yung mga contractors parang yung tinitira, sobrang excited ng gobyerno natin, yung admin natin. Kaya lang later on, lumabas yung mga testimonies, papalapit na doon sa palasyo, sa mga politiko, ang nangyari, pinapatay siya. At yung mga nagsasalita, mukhang may pattern na tinatakot talaga siya. And if you come to think of it, importante ito because the institution is being used right now because in a way, parang they really move fast against some critics. Gaya na nangyari kay Colonel Mangaut and also kay Congressman Leviste. Any one of you would like to comment on that? Alam mo, Rob, yung kay Congressman Leviste, siguro ang komentaryo ko doon, bihira tayong makakita ng bata, neophyte, na lumalaban sa sistema. Sinampulan nila si Congressman Barsaga. Ngayon, tinitingnan nila yung legislative franchise ni Congressman Leviste. So babalik at babalik ako doon. Yung tax, yung estate tax ba nabayaran na? Kasi kailangan maging patas. Tama. Babanatan mo si Congressman Leviste, siguraduhin mo wala kang butas. Siguraduhin mo nag-due diligence ka at walang utang ang pamilya sa bansa. Biro mo kung ang nawala sa atin ay 1.5 trillion at yun ay ilang dolyares na nasa million ba o billion? Ang laki. At this time, na ang pangako ng dating Pangulo, Presidente Marcos Sr., 99% ibibigay sa Pilipino, at 1%, 90% sa Pilipino at 10% sa pamilya niya. Hindi yun nagagawa. Hindi rin nagagawa ang pagbayad, 'di ba? So ako, simula nung may hatol na yan, may hatol ng Supreme Court, final and executory. Hindi ko maintindihan bakit pag sa kalaban, ganun na lang silang kadiin. Pag sa kanila, pikit mata at okay lang yan. Kaya nga kailangan matuto na tayo sa paghalal ng ating pinuno. Yan ang tama. Yun yung sinasabi ko sa supply side, maiiba ngayon ang naratibo ng taong hinahalal. Mas gusto niyo ba si Barsaga, si Leviste? Gusto namin. Mga batang lumalaban, hindi natatakot tumindig at magtanong. Gusto niya ng taong bayan. Vis-a-vis dun sa demand side. Ano ba yung demand ng taong bayan? Anong klaseng leader ang ating dapat mahalal? So, itong mga nangyayaring ito, talaga may epekto sa 2028. Yun nga lang, si Congressman Leviste, talagang naglalabas ng mga dokumento. May resibo. Oo, may resibo. Resibo, no? Hindi kagaya ng iba, puro lang ngaw-ngaw.
Diba? Ito si Congressman Libiste, talagang nilalabas niya. Ang kagandahan pa doon, talagang totoo lahat. Diba? Kaso nga lang, pinatatahimik siya eh. At kailangan lang talagang pag-aralan ng maigi yung mga yon para matunto natin sino ba talaga ang kumita at sino ang hindi. Imagine mo 314 legislators sa House of Representatives. Ang tanong ko, sino dun malinis? Yan. Sa Senado, 24. Sino dun malinis? So kung gagawin natin barometro sa paghalal, ang sabi ko nga dun sa isang training, nag-don't show ako na tinatawag na revised campaign architecture. At hinamon ko sila, lahat kayo corrupt. 10 yung audience ko nang galing sa local government. Yeah. Sila nakasimangot. Lahat po kayo corrupt. Sino hindi corrupt? Taas ang kamay. yung iba gusto tumaas. Sabi ko, naku sir, huwag kang tataas. Anong ibig sabihin yan? In a landscape where lahat ng politiko ay tinatawag na corrupt. Yun ang tunay. Kasi nadadamay sila kahit ayaw nila. Binibigyan sila ng bonus, binibigyan sila ng kung ano-ano. Kaya natatawag sila na corrupt. Ngayon kahit natapos na ang termino o natalo sa pagka-reelectionist, ex-Senator Revilla at 6 pa kinasuhan sa ombudsman. Ano ang mga usapin dito? Nag-counter na ba si Senator Revilla? At ano ang kaso sa kanya? So, ng katiwalian sa Sandigan Bayan, si dating Senador Bong Revilla, kaugnay po ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Naku, Tawag Bulacan din pala. ang 6 na iba pang dating engineer ng DPWH. Ito na ang ikatlong kasong iniakyat ng Ombudsman sa korte kaugnay ng flood control scandal. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Bungkos-bungkos ng mga dokumento ang bitbit ng mga tauhan ng Ombudsman na magpunta sila sa Sandigan Bayan. Yan ay para kasuhan ng graft at malversation. Sina dating Senador Bong Revilla at 6 na dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Kabilang dyan sina Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza. Kaugnayan ng 92.8 million pesos ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Following an exhaustive investigation in collaboration with the Department of Justice involving the examination of voluminous documents, conducting field verification, and assessment Kaya pala nagbabaha ang Bulacan, Wala ghost project talaga. Mga taga Bulacan, kaway-kaway, kayo ho ay nakasaper ng mga hindi mapaliwanag na baha. So, pagkakataon nyo na. Sworn statements from community witnesses, the Office of the Ombudsman determined that there exists probable cause to file criminal charges. Base sa findings ng Ombudsman, nagsabwata ng mga sangkot para mailabas ang nasa 76 million pesos na pondo para sa konstruksyon ng proyekto sa Barangay Bunsuran. Idineklara yang kompleto pero walang naitayong proyekto. Thereafter, to facilitate the release of the entire project cost, the respondents are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers. No bail o walang piyansa ang nirekomenda ng Ombudsman sa kasong malversation. Hiniling din nila sa Sandigan Bayan na agad na maraffle ang kaso sa dibisyong hahawak nito, pati ang agad na paglalabas ng warrant of arrest at whole departure order laban sa mga sangkot. Noong 1 taon, kinuwento sa Senate Blue Ribbon Committee ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kumukubra umano si Revilla ng 25% na commitment o kickback sa mga proyekto ng DPWH. Wala pang pahayag si Revilla at ang iba pang akusado kaugnay ng kasong iniakyat ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Pero una na yang itinanggi ng dating senador ang kasong kinakaharap ngayon ni Revilla, ang ikatlong flood control case na iniakyat ng Ombudsman sa korte. Noong November 2025, sinampahan ng kasong malversation at graft sa Sandigan Bayan, sina dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldico, mga opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest Incorporated. Kaugnayan ng 289.5 million pesos na substandard road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro.
Sinundan yan ng pagsasampa sa Digos Regional Trial Court noong Disyembre ng kasong malversation at graft laban sa mga opisyal ng DPWH Davao Occidental at ng St. Timothy Construction kabilang si Sara Diskaya. Dahil naman ito sa 96.5 million peso Ghost Flood Control Project sa Jose Abad Santos. Nako. Inilipat kalaunan ng kasong yan sa Lapu-Lapu City RTC sa Cebu. This sends and should send a clear message. Those who misuse public funds will be held accountable under the law. Yun ang dapat. Kasi, uulitin yan eh. Kaso, kailangan muna lang patunayan na meron talagang pandudurobo. Kaya, eto, suspended Representative Barsaga, gustong patalisin ng mga ilang babatas. Naku po. Talagang gusto talaga nila mawala sa pagka-congressman itong si Kong Barsaga, no? Ibang klase rin talaga. Bakit? Mantakin nyo. Oo. Ang usapin dito, isiwalat ang mga durobo. Ngayon, may nadadawit siguro, kaya ang ginagawa, siya ngayon ang patatalsikin. Ng kanyang kapwa mambabatas, si Congressman Kiko Barzaga. Alin? Ang buwelta ng kongresista, alamin sa Frontline Report ni Mobile Journal, Amy Atienza. Tila napuno na ang ilang kongresista sa mga ginagawa ng kanilang kasamahang si suspended Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Noong Disyembre, binigyan ng 60-day suspension si Barzaga kasunod ng inihaing ethics complaint bunsod ng mga mapanira niyang post sa social media. Kabilang dyan ang mga paninira sa mga opisyal. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kamusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. At ang pambabastos sa kapwa mambabatas kahit nasa plenaryo. Sa kabila ng suspensyon, mukhang hindi raw natuto ang bagitong kongresista ayon kay Deputy Speaker Ronnie Puno. Baka dapat daw tuluyan ang ma-expel o tanggalin sa Kongreso si Barzaga. Nako. Taong bayan ang naglagay dyan, hindi kayo. Kaya taong bayan lang din ang mag-aalis sa kanya. Pabor ang taong bayan sa ginagawa niya pagsiwalat ng mga baho. Hindi talaga ito behavior ng tunay na mambabatas eh. Parang naging laro-laro na lang. So I think it demeans the House to have somebody like him there. So baka naman the House will consider expelling him na lang para wala nang ganyan na problema. Kasi it doesn't look as if there's going to be any end to this problem unless he is removed. Kahit pa nga suspended, pinatutsadahan ni Barzaga ang kamamatay lang na kongresistang si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop na aniyay nagdurusa na raw sa impyerno. Kasunod niyan, inakusahan din ni Barzaga ang mga dati niyang kasamahan sa National Unity Party na tumanggap umano ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon para suportahan ang speakership ni dating House Speaker Martin Romualdez. Burado na ang post na yon ni Barzaga pero idinamanda na siya ng cyber libel ni Razon. It was the Facebook posts which Congressman Barzaga made on his Facebook account last January 9. What we consider to be the defamatory statement. 110 million pesos ang hinihinging danyos mula sa kongresista. Una nang sinabi ni Barzaga na handa niyang harapin sa korte si Razon. Kasi lahat kami na nandun sa party na tinutukoy ni Barzaga, ay pakiramdam namin kami na libel din kami. Kasi parang sinusuhulan kami. So baka next week, baka hanggang 40 yung mga suits na mapapile laban sa kanya. Plano rin ng NUP na buwagin ang kanilang Dasmariñas chapter kung saan nakabase si Barzaga. Bubuo raw sila ng bagong chapter sa lugar. Sa isang social media post, sinabi ni Barzaga na tatanggapin niya ang expulsion sa Kamara kung tatanggalin din sa pwesto ang mga sangkot sa flood control scandal. Nagbabalita mula sa Frontline. Unfair naman kung hindi nyo tatanggalin, di ba? Siya sisibakin nyo. Yung mga nababanggit ni Saldico, wala kayong pakialam. Ganun ba yun? Saklap nyo naman, di ba? Hindi naman pwede yun. Kailangan, kung alisin nyo, alisin din yung mga magnanakaw. Ganun lang. Hindi eh. Mukhang anong nangyayari ngayon? Tawag dito? Cover up. Senator Amy Marcos, binugahan si Ping Lacson. Ano kaya to? Ano kaya yung pagbuga dito? Alamin natin to. Si
Ang nagpahayag nito si Ka Eric. Ano kaya ang pagbuga? Mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pansin at pagpapahayag at pagpapaliwanag itong umiinit na bakbakan sa Senado. Hindi bakbakan na literally na may pisikalan. Bakbakan sa pagitan po ni Senator Amy Marcos at ni Senator Ping Lacson. Bagamat sa social media ang kanilang mga sagutan, pero maaanghang at very interesting. Minsan mapapatawa ka, minsan mapapasmile ka. Dahil umaabot na po sa mga usapin nang hindi na lamang tungkol sa paninindigan sa politika ang kanilang pinag-uusapan. Kung hindi pati na rin po sa mga piluka at pustiso. Mga kababayan. At todo depensa si Ping Lacson, nang pinasaringan siya ni Senator Amy Lacson na may pagka-questionable ang kanyang pagkalalaki. In fact, hindi naman siya tinawag ni Senator Amy Marcos, itong si Senator Ping Lacson na bakla. Dahil ang una pong ibinunyag ni Senator Amy Marcos ay para bang si Ping Lacson ay nagtatabon-tabon dito sa mga katiwalian ng gobyerno ni Marcos at nagiging apologist. Sapagkat kung sinabing apologist ka, ikaw ay tagapagtakip, tagapagtabon at tagapagbigay ng dahilan sa gobyerno o sa isang tao o pareho kay Marcos in spite ng mga katiwalian, ng mga kabulastugan, ng mga paglabag sa batas at pag-abuso sa poder, kapareho po ng malawakang issue ng pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan, ng pagiging drug addict at lang iba pang issue na nakikita ng taong bayan ay mayroong katotohanan. At kaya nga lugmok na lugmok po ang trust and approval rating ni Marcos Jr. Una nang nag-react noon si Ping Lacson nang ibinunyag ni Senator Amy Marcos sa publiko, sa buong mundo, sa buong bansa na nasaksihan po sa entablado nung siya'y nagsalita doon sa malakihang rally, almost 1 million in attendance na rally sa Luneta noong 2025, I think that was November, na pinangunahan at binuo at inorganisa ng Iglesia ni Cristo, kung saan ibinunyag ni Senator Amy Marcos na ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. ay lulong sa droga matagal ng panahon. At ang Malacanang ay ginawa niyang drug den. It was a very serious revelation at yun po ay may malaking implikasyon at epekto sa katayuan, integridad, moral authority, and pati po sa legal na katayuan ni Marcos. Kung totoong ito siya'y drogista at patuloy na nagiging drug addict hanggang ngayon, kahit siya'y presidente na, which is yun po ang buod ng nilalaman ng pahayag ni Senator Amy Marcos, hindi po pwedeng manatili siyang presidente. Kasi nilalabag niya ang saligang batas, nilalabag niya ang batas sa Anti-Dangerous Drugs Law or Anti-Dangerous Drugs Act, mga kababayan. Ngayon, ito po ang gusto nating ipaabot. Tinawag kaagad ni Senator Ping Lacson na un-Filipino. Hindi daw ugali at gawaing Pilipino ang ginawa ni Senator Amy Marcos. Bakit? Doon sa pagbubunyag niya laban kay Bongbong Marcos Jr. para ma-emphasize ni Senator Amy na oras na bumaba sa kapangyarihan ang kanyang kapatid dahil wala na ito sa wastong katinoang pag-iisip at ang kanyang mental faculties and mental health and capability to decide on matters of national policies and programs in the national interest, at ang opisina at kapangyarihan ng pagkapangulo ay apektado ng yun. So ang
tagapagtanggol or apologist ni Marcos doon, si Ping Lacson. Nako. Bakit So kaya? doon pa lang sa pagtawag ni Ping Lacson na un-Filipino ang ginawa ni Senator Amy Marcos, nagkaroon na sila ng matinding lamat sa kanilang mga paninindigan at pananaw pampolitika. Malamang kasi siyempre yung pinaglalaban ni Ate Amy, yung tama. Pinaglalaban naman itong pinagtatanggol nito ni mali. Kaya kung umabot sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilagi share. Bye-bye!